There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Buong puwersa ang pagtutok ng GMA Integrated News sa hagupit ng bagyong Opong sa Luzon at Visayas. Nakabantay tayo sa Albay, Oriental Mindoro, Northern Samar, Batangas, Cavite, Laguna, Bulacan, Manila at iba pang lugar na nakakaranas ng epekto ng bagyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 na ang kumpirmadong patay sa probinsya ng Masbate matapos ang pananalasa roon ng bagyong Opong. Nabuwal din ang mga poste at puno sa probinsya at may mga nilipad na yero at bumagsak na kisame ng isang simbahan. Mahigit 100 sasakyan naman ang stranded sa pantalan sa Pio Duran sa Albay dahil bawal pang maglayag ang mga roro. At mula sa Pio Duran, Albay, nakatutok live si JP Sorian. JP. Vicky, Mel, Emila, mahigit 150 na 10-wheeler trucks na maghahatid ng mga goods at supplies sa Masbate at Cebu ang stranded nga ngayon dito at hindi makasakay ng roro at makabiyahe dahil nga po bawal maglayag dahil sa bagyong Opong. Pero sa kanyang probinsyang pupuntahan sa Masbate, grabing pinsala po ang dinulot ng bagyong Opong sa mga residente at kabuhayan. Madilim pa ang paligid pero ginising ng malakas na ulan at hangin ang mga residente ng Masbate City. Hating gabi pa lang nang simula itong maramdaman. At lalo pa itong lumakas bandang alas 3 ng umaga bago mag-landfall sa Masbate ang bagyong Opong. Pasado alas 4 ng umaga kanina, nag-landfall ang bagyo sa bayan ng Palanas at sumunod sa Milagros ng pasado alas 5 ng umaga. Pagsapit ng umaga, ganito ang tumambad sa mga taga Masbate City. Ang mga puno at poste ng kuryente nagbagsakan na. Meron ding mga yero na nilipad mula sa iba't ibang establishmento. May mga nasirang bahay, nawala ng kuryente ang lungsod, pero normal ang linya ng komunikasyon. Maging ang simbahang ito sa Batuan, napuruhan ng bagyo. Dahil sa matinding ulan at hangin, bumagsak ang kisame ng Parish of Immaculate Conception at tinamaan ang mga evacuee. Inaalam pa kung ilan ang nasugatan sa insidente. Malakas na hangin at hampas ng alon din ang sumalubong sa mga residente ng Dimasalang. Nasa 100 pamilya ang inilikas sa lugar. Pinakamarami ay mula sa Barangay Suba. Batay sa initial report ng PDRRMO at CDRRMO Masbate, 3 ang kumpirmadong namatay sa pananalasa ng bagyong Opong. 1 sa Monreal at 2 sa Masbate City. Mahigit 10 ang nasugatan at nagpapagaling pa sa ospital. Nagtamo sila ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, gaya ng ulo, paa at dibdib, matapos mahagip ng sanga ng bumagsak na puno. Nagpapatuloy ang pag-alis ng mga otoridad sa mga harang sa daan, pati na ang pagsusuri sa lawak ng pinsala ng bagyong Opong sa lalawigan. Ayon sa Masbate PDRRMO, mahigit 8,000 pamilya o tinatayang 26,000 individual ang naapektuhan at nananatili sa mga evacuation center. Dahil sa pinsala ng bagyo, umaapela ang lokal na pamahalaan ng tulong tulad ng pagkain at tubig. Napulinan po dahil sa karaniwan natin hinihingi tuwing may mga sakunang ganito para shelter kits. Sa Albay, pasado alas 8 ng umaga kanina nang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon sa Municipal Fish Landing sa bayan ng Pio Duran sa Albay. Dahil sa bagyo, bawal pang maglayag ang mga roro. Kaya stranded sa pantalan ang mahigit 150 na mga sasakyan na isasakay sa mga roro.
Karamihan ay mga 10-wheel cargo truck na biyaheng pamasbate. Ilan sa mga stranded na driver nag-ambagan para sa isang pirasong tulingan na ginawa nilang paksiw para sa pananghalian. Pero titipirin pa raw nila ito dahil posibleng hindi pa sila makabiyahe. Umagahan hanggang hapunan. Kasi pag hindi namin tipiran yan, sir, saan kami kukuha ng allowance? 5 araw na kami dito. Si Lino, problemado dahil kulang na ang perang ipapadala sa kanyang pamilya. Kami na mga trucker, pag hindi kami bumiyahe, wala. Gutom yung pamilya namin. Sa Daraga, may mga nagpuputol ng sanga ng puno para hindi mahulog. Sa Ligao, may mga nag-aayos ng mga natumbang poste. Sa paglayo ng bagyong Ompong, pinauwi na ng lokal na pamahalaan ang mga pinalikas na residente. Vicky, sa mga oras na ito ay umaambun-ambun na lang pero generally maganda ang lagay ng panahon dito. Nagpapasalamat ang mga taga-Albay na hindi talaga napinsala ang kanilang probinsya pero ikinalulungkot nila ang nangyari sa katabi nilang probinsyang Masbate at ipinagdarasal ang kanilang pagbangon doon. At live mula sa Albay, balik muna sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Mel, hindi pinalampas ng bagsik ng bagyong Opong ang Oriental Mindoro. Sa kabila ng malawakang pagulan at hampas ng hangin, hindi pa rin lumikas ang ilang residente. Ganito na ang hangin at ulang bumayo sa Roxas Oriental Mindoro ilang sandali bago ang landfall ng bagyong Opong sa probinsya. Ang mga alon, galit na humampas sa baybayin. At nang tumama na sa kalupaan ng Mansalay ang bagyo, matinding ulan at hangin din ang naranasan sa Calapan, Oriental Mindoro. Nagkalat ang mga dahon at putol na sanga ng mga puno sa maraming kalsada. Pinatumba rin ng hangin ang ilang puno sa Calapan. Malakas din ang hangin sa bayan ng Baco. Naging pahirapan para sa mga motorista na lumusot sa ilang kalsada dahil sa mga punong bumagsak at naiwang nakahambalang sa gitna ng daan. Isang lalaki pa nga ang nasugatan matapos mabagsakan ng puno ng talisay. Habang sa bayan ng Bulalakaw, aakalain mong rumaragas ang ilog ang isang kalsada sa Sitio Kawakat, Barangay Kambunang. Bago pa ang landfall, matinding ulan na ang gumising sa mga taga-Oriental Mindoro kaninang umaga. Sa kuhang ito nga sa Baco, may tila namumuong ulap pa sa di kalayuan. Nang lumapit na, nagdilim ang paligid at makikita ang mga paikot-ikot na nililipad ng hangin kasabay ng ulan. Noon pa lang, may mga bubong nang natuklap ng malakas na hangin dahil umano sa buhawing dumaan bago maglandfall ang bagyong Opong. Baha na rin noon sa ilang kalsada sa Calapan. Bago pa ang landfall, nagkumahog na ang marami para maihanda ang kani-kanilang bahay. Kada tama ng bagyo na may malakas na hangin, nawawasak at nililipad daw ang mga bubong ng mga bahay dito sa Barangay Bukayaw, Calapan, Oriental Mindoro. Ang ginagawa nila, pinapatungan na lang ng semento at bato para hindi liparin. Pati mga bintana, tinapala na nila para hindi pasukin ng ulan at hangin ang kanilang bahay. Tiis-tiis lang ho. Nakakaraos din naman ho kahit paano. Siyempre, napapagod naman. Mahirap naman pagka nasira, wala naman pampalit agad, wala ho kami tutulugan. Wala po kami basta-basta mapuntahan. Magdadasal na lamang po na sana malusaw na, mawala na, para ayos, walang mapinsala. Sa pagtama ng mismong bagyo, nag-ikot ang mga otoridad para mangumbinsi na lumikas. Ang mga anak kong hindi pa nakain, intayin ko muna. May inintay pa kong apo, sama-sama kami. Ay, mahirap din naman iwanan yung isa. Napapagod din pagka patakbo-takbo ka pa. Alis sa bahay. Ano lang magagawa? Nandini po yung nanay ko, hindi po siya lumipat. Hindi naman po namin pwedeng iwanan. Kailangan po monitor namin po ang aming bangka po hanggat medyo hindi po nalaki po ang tubig. Kaya pa naman kahit pa paano. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 14,000 tao sa Oriental Mindoro ang apektado sa bagyo. Wala pa ring biyahe ng barko sa mga pantalan, kaya stranded ang halos 200 rolling cargos at iba pang sasakyan. So hopefully Sabado ng gabi makapag-resume tayo. Ang pinakamatagal siguro Linggo ng umaga.
Mel, kasalukuyan nasa ilalim ng signal number 2 na lang ang buong probinsya ng Oriental Mindoro. Yan muna ang latest mula rito sa Calapan, Oriental Mindoro. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Apektado naman ang supply ng kuryente at cellphone signal sa ilang lugar sa Samar provinces. Nawasak din ang ilang bahay at nabuwal ang ilang puno dahil nga sa lakas ng hangin. Mula po sa Katarman, Northern Samar, nakatutok live si Fe Marie Dumabo ng GMA Regional TV. Fe. Vicky, bukod sa nabanggit mong nawasak na mga bahay, ay binuwal rin ng malakas na hangin ng bagyong Opong ang mga ilan sa mga puno rito sa Northern Samar. Ramdam hanggang dito sa bayan ng San Roque at ibang bahagi ng Northern Samar pati Eastern Samar ang bagsik ng bagyong Opong nang maglandfall ito sa San Policarpo, Eastern Samar, alas 11:30 kagabi. Sa lakas ng hangin, tila matutumba na ang mga puno. Hinampas din ng alon ang baybayin sa Barangay Lauangan alas 2 kaninang madaling araw. Agad nag-inspeksyon ng mga opisyal sa barangay para malaman kung tumaas ang level ng tubig o kung may daluyong o storm surge. Yung mga bangka ng mga tao dito, tinitingnan natin kung nasa safe na lugar. Kinumusta rin ang mga residenteng inilikas na sa mga paaralan. May 50 tao ring lumikas sa isang hotel. Pinakailangan po talaga na lumikas kami kasi marami din po yung mga bata. Siyempre ma'am, yung mga yung mga bahay nila, malapit sa dagat. Pag ganyan may bagyo, dito sila pumupunta. Sa Palapag, Northern Samar, aabot sa 125 ang inilikas sa barangay hall ng Barangay Paisud. Sa buong probinsya naman, mahigit 20 bahay na ang nawasak. Karamihan ay gawa sa light materials. Sa characterization ng hazard, hindi naman kami tinamaan ng eyewall. Medyo yung damage ay slight damages po sa ilang towns like Lope de Vega, San Isidro and San Vicente towns. Ito yung track ng bagyo palabas ng Northern Samar. Walang nasaktan nang buwalin ng malakas na hangin ng 60 taong gulang na puno sa Barangay Makiwalo sa bayan ng Mondragon. Bandang alas 2, yung maglakas yung hangin, yun na damage. May mga natumba ring puno sa bayan ng Katarman. Gumamit na rito ng generator set ang ilang negosyo. Sa lakas kasi ng hangin, apektado ang supply ng kuryente sa Northern at Eastern Samar. Vicky, blackout pa rin hanggang sa mga oras na ito sa ilang lugar ng Eastern at Northern Samar. Sabi ng Northern Samar PDRMO head, ang NGCP ay nagpapatupad ng preemptive maintenance. Apektado rin ang mga signal ng network sa cellular phones dahil sa power interruption. Vicky? Ingat kayo at maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Mga kapuso, kanselado ang klase sa ilang lugar bukas dahil pa rin sa bagyong Opong. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong Laguna, pati na sa Caloocan. Kanselado naman ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila. Gayun din sa mga bayan ng Binangonan, Cardona, Morong, Tanay, Taytay at Antipolo City sa Rizal. Kasabay ng pagtanggi sa mga ibinato sa kanyang alegasyon kaugnay ng flood control projects. Tiniyak ni Congressman Saldico na babalik siya sa Pilipinas para sumagot sa anyay tamang forum. Binigyan siya ng hanggang Lunes ng House Speaker para umuwi. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa sulat ni ako, Bicol Party List Representative Elizaldico kay House Speaker Faustino D. III, tiniyak niyang babalik siya sa Pilipinas para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya kaugnay sa anomalya sa mga flood control project. Haharapin daw niya ang mga akusasyon sa tamang forum. Pero nangangamba raw si Ko kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik sa Pilipinas dahil nahusgahan na raw siya ng publiko at media kasunod ng pagkansela sa kanyang travel clearance nang hindi man lang daw siya hinihinga ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihahain laban sa kanya. Matatanda ang nag-leave si Ko nang uminit ang issue sa mga budget insertions para raw magpagamot sa Amerika.
Pero ang travel authority niya para rito, kinansela ng maupo bilang speaker si D. Ang Department of Justice, kinukumpirma pa raw ang ulat na wala na sa Amerika si Ko at ngayon ay nasa Spain na. Sa kanyang sulat, iginiit ni Ko na wala siyang tinanggap na pondong konektado sa mga proyekto ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang alegasyon na mag-isa siyang gumawa ng budget insertion sa 2025 national budget. Hindi raw ito totoo dahil aprobado naman ng Senado at Kamara at bicameral report na sumunod umano sa proseso. Hindi rin daw totoo ang bintang na humingi siya ng fish import allocations para sa ZC Victory Fishing Corporation. Wala raw siyang kinalaman sa naturang kumpanya at hindi raw Zaldico ang ibig sabihin ng ZC, kundi Zamboanga City. Pati ang alegasyong pag-aari niya ang eroplanong naghatid kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands, pinabulaanan niya. Umaasa si Ko na pagbalik niya sa Pilipinas, bibigyan siya ng due process at matitiyak ang kaligtasan niya at ng kanyang pamilya. May hanggang September 29 si Representative Elizalde Co na bumalik sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Speaker. Kung hindi siya makakabalik sa nasabing petsa, babala ng Speaker, mahaharap si Ko sa disciplinary at legal actions. Sabi pa ni D, hindi naman prejudgment kay Ko ang pagbawi sa travel clearance nito, kundi oportunidad para direktang harapin ni Ko ang mga alegasyon sa tamang forum. Tiniyak pa ng Speaker na kung babalik nga sa bansa si Ko, makikipag-ugnayan ng Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kaligtasan niya at kanyang pamilya. Sakaling hindi umuwi sa takdang petsa si Ko, sabi ng Malacanang, maaari raw humingi ang Department of Justice ng Blue Notice mula sa International Police o Interpol. Ito ay para sa pagkalap ng karagdagang impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad ng isang tao kaugnay ng isang criminal investigation. Maaari din naman po maghiling ang DOJ ng Blue Notice at dahil nagsisimula na rin po sila mag-imbestiga. Pero bilang courtesy po sa Senado, mas nanaisin po nila na mauna po ang Senadong kumilos dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Hindi lang sa love songs may papamalas ang galing ng ating mga kapuso singer dahil game din silang kumanta ng mga awiting socially relevant. Pakinggan natin yan sa chika ni Athena Imperial. Bukod sa pag-arte sa GMA drama series na Love You Stranger at mga batang riles, patuloy na ipinamamalas ni Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor Kim De Leon ang talent niya sa pagkanta. Bukod sa love songs, game si Kim na kumanta ng tungkol sa socially relevant issues. Kung napapanahon yung gagawin kong kanta or kakantahin ko ngayon, masaya ako na marami akong matatouch na tao and ma-influensyahan. Ganon din si Mitzi Josh, ang tinig sa mga kantang Ikaw na lang ang kulang at Basta't magkasama tayo, nakasama sa original soundtrack ng Ganito Tayo Kapuso Advocacy Short Films. As a Filipino din yun eh, and kung yung pinaglalaban natin kung anong dapat, kung anong tama. Si Sparkle model, host at Sanggang Dikit for Real cast member Kim Perez, may debut single na Huling Hinto. Mas inimbody ko yung song, parang mas more on, parang dama ko siya. Binigyang buhay naman ni The Clash champion John Rex ang Kahit Wala Nang Tayo, the official soundtrack ng GMA Afternoon Prime series na Cruise vs. Cruise. Ang dream daw niyang makakolab, mga legend ng OPM. Sila Sir Louie Ocampo, Sir Gary Valenciano. Makasama ko lang sila sa isang song or even to compose lang a song, nakasama sila to get their ideas. Alam niyo, ang dami ko na kaagad chinek sa aking bucket list. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.